Magandang araw! Welcome sa TY Classroom. Ako si Teacher Girl, ang inyong TY teacher. Parents, mabilis at malinaw ba magbasa ang anak ninyo? Kung hindi pa, ay may ituturo akong simple pero epektibong paraan. May bago tayong makakasamang matuto dito sa TY Classroom. Gusto niyo na ba siyang makilala? Okay, sige! Ito na ang aking kaibigan na si Kuya Bear! Magandang araw sa mga magulang at mga bata! Ako si Kuya Bear! Hello sa inyo! Kumusta ka naman, Kuya Bear? Mabuti naman po ako, Teacher Girl! Ayan! So tutulungan ako ni Kuya Bear para maturuan kayong mga magulang gabayan ng mga bata sa pagbasa. Perfect sa inyo ang lesson natin today kasi tuturuan ko kayo ng bagong activities para makatulong sa fluency of reading. Ito ang mga reading activities na gagawin natin para sa mga bata. Repeated reading, echo reading, paired reading, at read aloud. Okay, ready na ako magsimula. Kuya Bear, ready ka na ba? Sobrang ready na po ako! Kayo ba dyan? Ready na kayo? Sige, magsimula na tayo! Noong nakaraang video ay inexplain natin na ang fluency ay ang kasanayan at kalinawan sa pagbasa. Pag fluent ang isang bata, ibig sabihin ay nakakabasa siya ng mabilis, may pag-intindi at expression. Madali na din niya naaalala ang mga tunog na pinag-aralan natin gamit ang Marungko approach. Magandang kung balikan ninyo ang mga videos na iyon. Ako nga, ang dami kong natutunan tungkol sa pagbasa noong pinanood ko sila. Wow naman! Mabuti kung ganon! Ngayong araw, sisimulan natin ang pag-aaral with our first reading activity, ang repeated reading. Ito ay ang pagbasa ng parehong kwento o talata ng ilang ulit. Parang pag-practice sa pagkanta. Habang inuulit, gumagaling! Sa unang basa, siguro may pagkakautal. Sa pangalawang basa, mapapansin mo, mas mabilis na ng konti. Sa pangatlo naman, mas improve na. Siguro itatanong nyo, Teacher, dapat ba isang buong libro ang gagamitin? Hindi po! Masyadong mahaba ang buong libro para sa activity. Gamitin nating halimbawa itong kwento ni Tik-Tak-Tok at Pick-Pack-Boom, ang magkapatid na aso. Isinulat ito ni Reneo Villanueva at iginuhit ni Renato Gamos. Itong libro ay ginagamit namin na may wastong pahintulot galing sa Adarna House ni Reneo Villanueva at Renato Gamos. Ano, Kuya Bear? Simulan na ba natin? Opo, excited na akong basahin ito! Magkapatid sina Tik-Tak-Tok at Pick-Pack-Boom. Pero magkaiba ang ugali nila, kaya madalas nag-aaway sila. Sa unang pagbasa ni Kuya Bear, medyo nauutal at mabagal pa siya dahil hindi pa niya gamay ang kanyang binabasa. Pero okay lang yun dahil first reading pa lang naman. Dito sa unang reading, may isang star ka, Kuya Bear! Wow! May star ako! Thank you, Teacher! Parents, isang paraan lang ito to celebrate their little wins para mas ma-motivate silang mag-aral at mag-practice. Ngayon, Kuya Bear, gusto mo bang basahin ulit para makita natin ang pagkakaiba sa una mong basa? Sige po, Teacher! Magkapatid sina Tik-Tak-Tok at Pick-Pack-Boom. Pero magkaiba ang ugali nila. Kaya madalas
nag-aaway sila. May napansin ba kayo sa pagbasa ni Kuya Bear? Ano, Kuya Bear? May napansin ka ba sa pangalawang basa mo? Opo, teacher. Parang bumilis ako kasi alam ko na yung binabasa ko. Mas mabilis ka nga sa pangalawang pagkakataon. Sa pangalawang beses ay nagiging pamilyar na sa kanila ang mga salita. Magaling, Kuya Bear! Ito pa ang isang star para sa'yo! Yehey! Dalawa na ang star ko! Sige, isa pa, Kuya Bear. Tingnan natin ang pagkakaiba sa third reading. Magkapatid sina Tik-Tak-Tok at Tik-Pak-Boom. Pero magkaiba ang ugali nila. Kaya madalas nag-aaway sila. Magaling, Kuya Bear! Teacher, parang mas gumaling po ako magbasa. Kailangan ko lang pala magbasa ng paulit-ulit. Tama ka, Kuya Bear! Kapag nagpa-practice tayo ng paulit-ulit sa pagbabasa, mas dumadali ang binabasa natin. Kita mo? Nagbasa ka kanina ng may tamang bilis at ekspresyon. Dahil dyan, ito na ang iyong third star! Thank you, teacher girl! Kita nyo, mga bata, pag mag-practice din kayo ng paulit-ulit, mas lalo kayong gagaling magbasa. At pwede niyong videohan ang practice nyo at i-post. Huwag niyo kaming kalimutang itag sa TikTok ha, with the hashtag #TibayNutriSkwela. Teacher, may tanong po ako. Ano pa po ang mga pwede kong basahing libro? Magandang tanong yan! Mahalaga ang pagpili ng tamang reading material for repeated reading. Kaya mga nanay, ito ang mga dapat i-consider ninyo. Age-appropriate ba ang libro at nakakatuwa ba para sa kanila? Alam ba ng ating mga anak ang karamihan sa mga salita sa kwento? May mga bagong salita rin ba? Kaya ba itong matapos sa loob ng 1 hanggang 2 minuto? Kapag check ang tatlong yan sa kwento, pwede nyo itong ipabasa sa mga bata. Ready na ba kayo sa ating second activity? Kuya Bear, sa activity na to, may papanoorin tayo. Manonood po tayo! Sige, teacher girl! Mukhang masaya yan! Ready na po ako manood at makinig. Ayos! Panoorin na natin! Tumakbo agad si Tik-Tak-Tok at sumigaw ng sumigaw. Tumakbo agad si Tik-Tak-Tok at sumigaw ng sumigaw. Tik-Pak-Boom! Tik-Pak-Boom! Huwag mong kainin ang karne! Tik-Pak-Boom! Tik-Pak-Boom! Huwag mong kainin ang karne! May lason pala yan! May lason pala yan! Ano ang napansin nyo? Tama! Inuulit ni Kuya Bear ang binabasa ko. Ang tawag dito ay echo reading. Uulitin ng bata ang mga binasa ng guro gamit ang parehong tono, bilis, at emosyon. Kapag kayo ay mag-echo reading, gumamit muna ng maikling linya. Tapos, bigasin ng malinaw at may damdamin ng bawat linya. Mas masaya kung may iba-ibang boses kayong gagamitin. Halimbawa, itong linyang ito. Kinuha ni Tik-Pak-Boom ang karne at tinikman. Ang sarap! Sabi ni Tik-Pak-Boom. Ibig sabihin, masarap kainin. Tapos, gagayahin naman ni Kuya Bear ang pagkakabasa ko. Kinuha ni Tik-Pak-Boom ang karne at tinikman. Ang sarap! Sabi ni Tik-Pak-Boom. Ganyan nga! Isa pa, pero ngayon, dito naman sa part na ang matadero ang nagsasalita. May nakita ka bang magnanakaw na may daladalang karne? Kuya Bear, ikaw naman! May nakita ka bang magnanakaw na may dala-dalang karne? Mahusay! Simpleng activity lang ito, pero malaki ang magiging tulong na maging fluent sa pagbabasa ang mga bata.
Subukan nyo rin ang activity na ito kasama ang inyong mga anak. Tatawagin natin itong Ora Basa. Pwede ninyong gawin ito para mas ma-practice ang speed at accuracy ng pagbasa nila. Repeated reading pa rin naman ito, pero this time, oorasan natin si Kuya Bear. Magbabasa siya sa loob ng 30 segundo. Tapos, titingnan natin kung gaano karami ang kaya niyang mabasa. Ikukumpara natin yan sa unang basa at ikalawang basa niya. Pwede niyo pang gawing mas exciting na activity ang repeated reading. Kuya Bear, ready ka na ba? Game na po! Okay, in 3, 2, 1, basa! Habang nagpapahinga si Tik-Tak-Tok, may dumating na matadero. May nakita ka bang magnanakaw na may dala-dalang karne? Wala ho, sagot ni Tik-Tak-Tok. Time's up, Kuya Bear! Parang ang konti na ng basa ko, teacher. Okay lang yan. Ganyan talaga kasi nasa unang pagbasa ka pa lang. At saka, first time mo palang mabasa yung part na yan, di ba? Subukan na lang natin ulit sa pangalawang basa. Okay po, ready na ulit ako. Okay, in 3, 2, 1, basa. Habang nagpapahinga si Tik-Tak-Tok, may dumating na matadero. May nakita ka bang magnanakaw na may dala-dalang karne? Wala ho, sagot ni Tik-Tak-Tok. Ninakaw pala ang karne sa palengke. Naisip ni Tik-Tak-Tok. Masamang kainin ang karneng iyon dahil bulok na. Time's up, Kuya Bear! Wow! Parang mas marami ka nang nabasa ngayon. Feel ko nag-improve ako sa pangalawang pagbasa, teacher. Oo, habang inuulit ang pagbasa, mas maayos at mas mabibilis na ang pagbasa. Pwede tayong gumamit ng ganitong chart to monitor the reading progress of our child. Kuya Bear, ako naman ang may tanong sa'yo. Ano po yun? Baka naman mahirap yan, teacher. Hindi naman. Itatanong ko lang kung umiinom ka rin ba ng gatas araw-araw. Nakakatulong kasi yun sa mga batang katulad mo. Opo, teacher. Araw-araw po. Binibigyan po ako lagi ni nanay. Mabuti naman kung ganoon. Ang gatas kasi, Kuya Bear, nakakatulong to sa pag-develop ng ating isipan. Ang gatas ay mayroong vitamins at minerals na sinusuportahan ng mga batang katulad mo para lumaki kang malakas at masigla. Ang kailangan lang ay laging uminom at least isang baso ng gatas gaya ng Bear Brand Powder Fortified. So hindi lang pala siya masarap na inumin, teacher. Meron din pala siyang natutulong sa amin mga nag-aaral. Yes, Kuya Bear! Kaya ito pinagtimplan na kita ng isang baso ng Bear Brand Powder Fortified Milk Drink. Salamat po, teacher! Uubusin ko po ito. Sa ikatlong activity natin, gagamit kami ng parehong libro ni Kuya Bear. Sabay kasi kaming magbabasa. Ang gagawin namin ay paired reading. Salitan kami sa pagbabasa. Ako ang mauuna at babasahin naman niya ang susunod na linya. Tara, sali kayo sa amin! Pwedeng sabay nagbabasa sa paired reading o kaya naman ay magsasalitan. Panoorin natin ang video na ito para sa paired reading. Maraming kalaro si Tik-Tak-Tok. Marami naman pagalit si Tik-Tak-Boom. Marunong bumilang si Tik-Tak-Tok. 1, 2, 3. Sagot naman ni Tik-Tak-Boom. Ang tatay mong kalbo. Sa paired reading, pwedeng mag-partner ang batang may parehong reading ability.
Pwede rin naman yung high-level readers ay ipapares sa low-level readers. Yung high-level readers ay i-assist o tutulungan ang ating low-level readers hanggang sa maging mas malinaw at mas mabilis na ang ating low-level readers magbasa. Narito na tayo sa ating final activity. Ano po yun, teacher? Ang last activity ay read aloud. Sa read aloud, ikaw ay magbabasa ng malakas. Pero hindi basta basa lang, ha? Gaya ba nito, teacher girl? Malusog si Tik-Tak-Tok dahil mahilig siya sa gatas, gulay, at itlog. Kuya Bear, hindi ganyan. Kailangan malakas, pero hindi mo kailangan sumigaw. At kailangan din may drama at emosyon. Isa pa, handa ka na ba? Yes po! Oras ng magkwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras ng magkwentuhan, halina't makinig. Malusog si Tik-Tak-Tok dahil mahilig sa gatas, gulay, at itlog. Pero sakitin si Pikpak-Boom dahil mahilig sa soft drinks, tsokolate, at candy. Ganun po pala. Tamang lakas ng boses, may drama, at emosyon. Yes! At magandang strategy ang read aloud para marinig ng mga bata kung paano bumigkas ng tama. Naaalala nila ang tono, ang himig, at tamang damdamin. At kapag sila na ang nagbabasa, maaalala nila ang paraan ng pagbasa natin. Ayan na ang 4 na karagdagang strategies. Repeated reading, echo reading, paired reading, at read aloud. Tandaan, ang layunin ay hindi lang mabilis bumasa, kundi maunawaan din ang binabasa. Kaya sa mga strategy na iyan, bigyan ng oras ang pag-practice ng tanungan tungkol sa binasa at tulungan sila sa pagbigkas ng mga salitang bago sa kanila. Sana magamit ninyo itong mga strategy na ito. Pwede rin kayong mag-video showing your version ng strategies na ito kasama ang inyong mga anak. Tag nyo kami kapag may video kayo, ha? Masaya kaming makita kung paano nyo ginagamit ang ating mga reading strategy sa bahay. Kung gusto nyo rin mag-practice ng individual sounds, pwede nyong balikan ang ating Tibay workbook. I-download ang workbook gamit ang ating QR code. Ito po siya sa Blackboard. Or, pwede nyo rin i-click ang link sa description. Huwag nyo din po kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod na lesson ni Teacher Girl. Kasama ako! Salamat sa pagsama sa akin muli dito sa Tibay Classroom. Hanggang sa muli! Paalam! Salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-follow ang Bear Brand Philippines para sa susunod na klase.